ng salita ng Diyos. Personal question lang. Masaya po ba tayo kapag tayo'y nagkikita-kita? So, dapat lalo tayong masaya kung tayo'y nagkakasama-sama. Kasi ang alam ko, kung saan tayo masaya, doon tayo pumupunta. At kung sino nagpapasaya sa atin, yun ang gusto nating makasama. Amen? Sa awit 133, verse 1, nasaan ba yung clicker ko? Ayan. Ayan, nakalagay. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kung totoo na masaya at napakaligaya ang laging magkakasama, bakit minsan hindi kita nakikita? Bakit minsan hindi kita nakakasama? Nasaan ka? Tanungin mo nga yung katabi mo, nasaan ka? At paano ka naman namin makakasama kung inilalayo mo ang sarili mo sa amin? O sa iba? Dahil ba ayaw mo na sa church? Dahil ayaw mo ng fellowship? Dahil bang nasa isip mo, kaya mo na mag-isa kahit wala na sila? Is that what you think? In 1 Corinthians 10:12, kaya mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya ay nakatayo, baka siya mabuwal. Huwag po nating ilalagay sa sarili po natin na lagi nating kaya at hindi natin kailangan na ang iba. Kasi in any moment, pwede tayong mabuhal at kapag tayo'y nabuhal, sino ang sa'yo'y aalalay? Huwag po nating ilalayo ang sarili natin dahil hindi po natin gusto yung mga taong kasama natin na nakapaligid po sa atin. Dahil hindi po natin alam kung bakit po sila nariyan. Ngayon, kung sasabihin po ninyo sa akin, Bishop, nilalayo ko ang sarili ko dahil ayoko nang maulit na ako'y masaktan. Probably meron kang karanasan. May mga taong naka-open sa iyo, kaya medyo dinidistance mo ang sarili mo sa kanila. Okay, fine. Pero mga kapatid, hindi po lahat ng tao na makakasama mo na nariyan sila po yung nanakit sa iyo. Tama po ba? So kaya hindi pa rin po sapat na ilayo natin ang sarili natin sa kanila, lalo na po sa atin pong Diyos. Mahalaga mga kapatid na meron po tayong kasama. Sino man po sila na ibinigay sa atin ng atin pong Panginoon. Tingnan ninyo. Kapag nabuwal, sabi, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Bagamat itong tekstong ito ay tumutukoy sa mag-asawa, pero ang gusto ko pong ipunto rito ay yung meron tayong kasama. Hindi lamang po ito sa asawa. Amen po. Sapagkat ang sabi rito, kawawa ang nag-iisa. Why? Dahil wala hong pwedeng tumulong sa kanya. So therefore, mga kapatid, kailangan po natin ng tulong. Amen? Kailangan natin ang tulong ng isa't isa. At sinabi rin naman po ito ng atin pong Panginoon. Okay? Ang kahalagahan po nito, tingnan ninyo. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y... So gusto ng Panginoon na sabihin sa atin, huwag kayong hihiwalay sa akin. Huwag kayong mag-iisa. Sapagkat wala kayong magagawa sa sarili nyo on your own kung wala ako sa inyo. So huwag tayong hihiwalay sa Diyos. Amen. Dahil po mga kapatid, hindi natin kaya na wala ang Diyos. At mas maganda, ito po, meron tayong mga kasama lalo na para po sa Diyos.
Kasi the only way, mga kapatid, na magkasama-sama lang tayo para sa Diyos ay yung pagpunta natin sa gawain ng Diyos. Hindi sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin, isang atin pong ginagawa. Nagpunta ako sa mall, pumunta ba ako ron dahil sa Diyos? Hindi. Gusto kong mamasyal. Gusto kong mamili. Pero may isang lugar na kung saan nagpupunta tayo sa isang layunin at ito'y para sa atin pong Panginoon. Amen po. At tingnan niyo po ang bunga nun. Kung may dalawa, sapagkat saan man may dalawa o tatlo, ang nagkakatipon dahil saan? Sa Panginoon, naroon akong kasama nila. So hindi lang po pumapayag ang Panginoon na kayong dalawa lang. Pero yun po ang ipinangako niya. Kung kayo dalawa o tatlo ay pumarito at nagtipon ng dahil sa akin, then ako ay magjo-join sa inyo. Sasamahan ko kayo. So sa mismo, mga kapatid, ang ina-affirm niya po tayo na yung bagay na ito ay napakahalaga para po sa Kanya. So dito pa lang, gusto ng Panginoon na tayo ay may kasama. Lalo na po sa pagtitipon sa mga gawain po niya. Kapag sinabi ko pong kasama ay yung mga taong mayroong Diyos. May pananampalataya sa Diyos. Meaning, mga kapatiran po natin like you, kapatiran natin sa Diyos. Baka po kasi ma-misunderstood niyo po ako na kahit sino na lang pwede nating samahan. Na kahit mali na yung tao na sinasamahan niyo, okay lang sa inyo. Dahil ang mahalaga lang sa atin, may kasama ka o may kasama tayo. Hindi po yan ang gusto kong sabihin sa bawat isa po sa inyo. Meron din po tayong karapatan na pumili kung sino po yung atin pong sasamahan. Pero make sure na yung sasamahan mo ay hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapariwara, hindi ka ilalayo sa Diyos. Why? Sapagkat in 1 Corinthians 15:33, kaingat kayo. Bakit? Ang masasamang kasama'y nakakasira ng magandang ugali. Minsan hindi na kayo ito. Minsan because of their influence, na kahit hindi nyo gusto, dahil mas malaki at mas malakas ang hatak ng iba, na pagbibigyan ninyo, kahit hindi po iyon ang gusto nyong mangyari. Bad company corrupts. Amen po. At kung tayo po gusto natin talaga na mas mapalapit sa Diyos, then desisyonan natin na ang lagi nating sasamahan ay yung pong taong maka-Diyos. Yung malapit sa Diyos. Sapagkat yung pong taong malapit sa Diyos, definitely, ang objective po niya ay lalo ka po niyang akayin at ilapit sa Diyos. Hindi po siya ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Pero kapag ang kasama po natin ay alam natin na wala ng Diyos, malayo pa sa Diyos, saan ka dadali ng mga taong ito kung siya at sila ang sinasamahan mo? Kaya ingat kayo. May warning na ibinibigay sa atin dito ang atin pong Panginoon. Amen? Now, bakit ko po ito binabanggit? Sa inyo na mahalaga na mayroon tayong kasama. Dahil yan po ang ibabahagi ko po sa inyo sa mensaheng pinamagatan ko pong kailangan kita, sana, kailangan mo rin ako. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, hinihiling ko po ang gabay at pangungusap ng Santong Espiritu nyo sa bawat isa po sa amin. Pakita nyo po sa amin ang kahalagahan ng bawat isa. At kung meron man dito sa amin na nakakaramdam na parang baliwala siya, Lord, ipaalam mo sa kanya, importante po siya. At kung hindi man po siya mahalaga o importante sa iba, Panginoon, mahalaga po siya. Tulungan mo, Panginoon o God, ng mga anak mong ito at mga kapatiran namin narito. Makita po nila yung value nila at yung value din ng iba kung bakit kami, Panginoon o God, ang iyong pinagsama-sama sa lugar na ito. We thank you, Lord, and we bless you. Inilalagay ko sa iyong kamay ang lahat ng mangyayari. Mangusap ka sa paraan mo, hindi sa kaparaanan ng tao. Dalhin mo ang mensaheng mo itong may kapangyarihan, malinaw, at maunawaan ng lahat na makikinig sa umagang ito. To you be the glory and praise and honor. This all we pray. In Jesus' name, amen.
Sabihin nga natin sa katabi mo, kailangan kita. Sana may sumagot, hindi kita kailangan. Pinag-away pa. Amen? Kailangan kita, sana kailangan mo rin ako. Alam niyo po ba kung bakit kailangan natin ang isa't isa sa unang dahilan? One, para magpalakasan. Para magpalakasan. Hebrew 10. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin, nalalapit na ang pagdating ng ating. So ano raw po ang layunin ng ating pagtitipon? Para palakasin ang loob ng, tama po? Yan po ang dahilan kung bakit tayo naririto. At kung bakit po tayo nagpupunta rito, hindi lamang po ang sumamba sa Diyos, kundi ang maging kalakasan ng iba na pinanghihinaan na ng loob. Hindi po tayo laging malakas. Amen. Dumarating din na pinanghihinaan tayo ng loob sa mga bagay na nangyayari sa atin. Pero sino ang pwedeng umalalay sa iyo? Sino ang pwedeng makaunawa sa iyo? Sino lang yung taong may concern sa iyo? Siyempre, yung taong kasama mo. Yung taong malapit sa iyo. Yung ikinukonsider mong kapatid sa Panginoon na nagmamahal sa iyo. Pero paano mangyayari yan kung inilalayo natin ang sarili natin sa kanila? Umaatin nga po tayo at ng service, pero pagkatapos uuwi na tayo, nagmamadali pa. Naunawaan ko po yan, o naunawaan po iyan ng Diyos kung talagang meron tayong dahilan. Pero hindi naman daw lahat sa ganitong sitwasyon. Sana may oras din tayong inilalaan sa kanila na makasama sila, makausap sila, makilala sila. Kahit matagal na po tayo ritong pumupunta, tanungin nyo sarili nyo, sino lang sa mga kapatid nyo ang kakilala ninyo? Kilala nyo sa mukha, pero hindi nyo kilala personally kung ano pangalan. Nagkakasalubong kayo kung saan man kayo nagtatagpo, pwedeng nagkamukhaan kayo, nagtanguan kayo, pero hanggang doon na lang. Hindi ho ninyo masabi masarap kasing pakiramdam na kapag nakita kayo, nababanggit ang pangalan mo. Indikasyon lang yon na kilala ka niya. Hindi malalim na pagkakilala. Pero the mere fact na binanggit niya pangalan mo, somehow, may idea siya kung sino ka. Tama po. Pero kapag ganito ang nangyari at nagkatagpo kayo, at kapag lumapit sa iyo, kapatid, kumusta po? At sinasabi mo, sino ka? Para kang may amnesia. Ako po, so napakapangit, kapatid. Amen. Why? Sapagkat we don't know each other. As a matter of fact, sa pag-upo mo na yan, may katabi ka eh. Tingnan mo, maliban lang sa kasama mo. Tingnan mo yung nakatabi mo na bago. Alam mo ba ang pangalan niya? Hindi. Bakit? Kasi nung naupo ka na lang, hindi ka kumibo, ni hindi mo man lang tinanong, kapatid, kamusta? Ano pangalan mo? Walang ganunan dito. Tama hindi? Baka kasi yan sabihin mo, Bishop, baka may problema itong taong ito, bigla akong kinibo, baka iba ang maging reaction na, hindi na lang ako kikibo. Kapatid, hindi po gano'n. Minsan pa nga, tingnan mo yung katabi mo. May pangangailangan ba? Yung pala ang dahilan, kaya ayaw mong tingnan. Natatakot ka na baka ikaw ang lapitan at hingan. Amen? So mga kapatid, kasi hindi mo alam na iyan pala ang makakatulong sa iyo. Yung iniiwasan mo, sila pala ang makakaunawa sa iyo. Sila pala ang magmamalasakit sa iyo. Ito po ang tandaan po natin. Mga kapatid,
Listen very carefully. Pwedeng hindi mo sila kailangan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo, ikaw, kailangan nila? Hindi mo sila kailangan. Okay yun. Sufficient ka. Pero paano kung sila ang magsabi, ikaw, kailangan namin? Di ba madalas na binabanggit ko sa inyo, yung salitang ganito, pwedeng hindi kita kailangan ngayon, pero hindi ko pwedeng igarantya na hindi kita kailangan bukas. Yung mayaman at si Lazaro nang nasa gate ng mayaman, namumulot ng mumong nalalaglag mula dun sa tahanan ng mayaman, hindi yon pinansin ng mayaman. Why? Isang mayaman at isang pulubi, hindi kita kailangan. Right? Now, dumating na sila'y parehong namatay. At nung nagsasuffer yung mayaman, ano ang sabi niya? Amang Abraham, utusan mo si Lazaro, yung pulubi, na ilagay ang kanyang daliri sa aking labi sapagkat nahihirapan ako. Listen, bakit bigla niyang naalala si Lazaro? Na hindi niya naalala nung buhay silang pareho. Minsan, hindi mo nakikita yung halaga ng tao na kasama mo kasi wala kang kailangan sa kanya. Pero darating ang isang araw, yung tao na binaliwala mo, siya pala ang hihingan mo ng tulong at lalapitan mo. Hindi mo kilala kung sino yung tao na binabaliwala mo at kung ano yung pwede niyang gawin para sa'yo. Kaya dito wala tayong sinisino. Pwedeng ang tingin ko sa'yo, yes. Sa pananaw ko, wala kang pwedeng gawin, wala kang pwedeng mai-contribute. Pero sino may sabi na hanggang doon ka lang? Paano kung makita ko sa huli, ikaw pala ang merong kakayahan na hindi ko natanggap at pinaniwalaan? Shame on me. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Wala akong sasakyan pagka church. Amen. Nakalulungkot na ipagdamot natin ang sarili natin sa iba na tayo pala ang makakatulong sa kanila dahil pinanghihinaan na sila ng loob. Amen? Nakalulungkot na maging madamot ka sa iba. Na ang Diyos ay hindi naman naging madamot sa iyo. Tingnan niyo po ito. At suguin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at lingkod ng Diyos, sa pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Purpose, sinugo namin siya upang patibayin ang inyong pananalig sa Panginoon at palakasin ang inyong. Ano pong dahilan bakit isinugo si Timoteo? Dahil malinaw dito na may pinanghihinaan na ng loob at pananampalataya. At yan ang papel po natin para magsilbi tayong inspirasyon sa iba. Na kahit alam natin na may pinagdaraanan sila, hindi pa rin sila panghihinaan ng loob dahil alam mo na mayroong Diyos at may mga kapatid na nariyan para sa iyo at para sa akin. Amen? Nandyan sila. Yun yung motivation mo. Kaya hindi ka hahantong doon sa panghinaan totally ng loob sapagkat alam mo, aside na meron kang Diyos, may mga kapatid ka na nariyan para sa iyo. And that is our role. And the only way na makilala mo ako, yung somehow ay meron po tayong intimacy. Sana nakakausap kitang madalas. Sana nakakasama kitang madalas. Sana we eat together once in a while to know each other very well. Pero wala tayong time. Meron akong time, sasabihin mo, labas tayo. Sensya na, wala ako pong. Either way,
At kung ikaw naman yung walang panahon, sila naman ang may panahon, hindi naman kayong magtugma pareho. Amen? Pero napakasarap na makilala mo kung sino ang isa't isa. Kung bibigyan lang ako ng pagkakataon ng Panginoon, halos, at yung oras na hindi magiging maramot sa akin, kung kaya ko lang kayong isa-isahin at ilabas para lang makilala ko kayo at mapalapit ang loob ko sa inyo at kayo din sa akin, to the point na hindi po tayo maglalayo kahit anuman pong circumstance ang dumating sa atin, mas masarap. Kasi alam nyo, minsan, ang isang dahilan kung bakit hindi po tayo pwedeng paglayuin ay yung na-establish nating relasyon. Hindi kita pwedeng i-give up kapag ako'y merong inimbest na malaki sa'yo. Not only my time, but even my life. Kaya ho masakit sa akin, nasasaktan ako minsan kapag nakikita ko na parang pinanghihinaan na kayo ng loob. At doon sa panghihina ng loob ninyo, wala kayong pwedeng lapitan somehow na mag-encourage sa inyo to lift you up, to encourage you, dahil minsan natatakot kayo na baka malaman kung anong pinagdadaanan ninyo to the point na pag-usapan kayo at magsasalita na lang kayong wag na lang. Nasaan, para saan na narito kami? Wag ho kayong mag-alala. May mga kapatid po tayo rito na alam nila yung tinatawag na secrecy. Na kung ano man yung pong sabihin yung problema sa kanila na pinagdadaanan nyo, mananatili po itong sa kanila at walang nakakaalam. Meron tayong counsel. Baka hindi po alam ng iba. Na pwede ho ninyong takbuhan at magsabi kayo ng nasa sa loob ninyo. Meron ho akong problema, meron akong pinagdadaanan. Kailangan meron tayong nalalapitan. Meron pong umaabot sa atin. Amen, mga kapatid. 1 Peter, sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang iyan. Nakita po ninyo, kapatid, kahit sa panong paraan, maging sa pamamagitan ng sulat, ginawa po nila ito para palakasin ang mga kapatiran sa kanilang pananampalataya. Ngayon, hindi na po uso ang sulat. Amen? Ano na uso? Text. Pwede natin gamitin po yung text sa mga kapatid natin para sila kamustahin. Alamin natin kung ano po ang nangyayari sa kanila. Baka ho nangihina na sila, wala man lang nakakaalam na gano'n na ang kalagayan po nila. Church, kailangan kanila at darating din ang araw sila man ay kailangan mo rin. Pangalawang dahilan, para magpaalalahanan. Hindi lang pong magpaalakasan, kundi magpaalalahanan. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo ay di madaya at maging alipin ng. Alam niyo po ba kung bakit merong pong nalalayo sa Diyos at maging sa kanilang pananampalataya? Kasi walang pumapansin sa kanila. Walang nagpapaalala sa kanila, walang umaabot sa kanila. At minsan hindi naman natin masisisi ang mga kapatiran po natin na hindi po sila pinapalawak, hindi sila inaabot dahil meron din po tayong mga kapatiran na ayaw nila na sila ay pinapaalalahanan. Ayaw din po nila na sila ay pinagsasabihan. At para na lang hindi tuluyan na magdamdam, hindi na po natin gagawin yung pong sabihan pa sila, palalahanan sila, hindi na lang po tayo kikibo.
Pero dito mga kapatid, hindi sinabi ng Lord na huwag kayong kumibo, kundi ang sabi niya, magpaalalahanan kayo araw. At bakit po araw-araw? Dahil mga kapatid, sa bawat segundo, minuto, oras, araw-araw, maraming pwedeng mangyari sa bawat isa po sa atin. At kung hindi po tayo magiging sensitive sa mga bagay na yan, mga kapatid, wag po, mabigyan natin ng puwang ang kaaway. At meron po sa ating madaya. Kaya mahalaga na meron pong nagpapaalala. Masama po ba? Di ba? Ano raw ang gamot sa nakakalimot? Ang paalala ay gamot saan? Sa nakakalimot. Pero hindi po lahat ng tao ay gusto na sila ay pero kahit po mga kapatid, gawin po natin yung pong part natin. Ano man po yung pwede nilang maging tugon sa bagay na ginagawa natin, paalalahanan po natin sila kasi mahal po natin sila. Kung hindi man nila naunawaan yung pong ginagawa natin sa kanila, gawin pa rin natin. Isa lang na lagi niyong bibitawan sa huli. Nag-aalala kami, baka kung napano ka na. Mahalaga ka sa amin. Mahal ka namin. Ayaw namin na mawawalay ka sa amin. Ayaw namin na malalayo ka sa amin. Nakita niyo yung parable na 100 tupa na wala ang isa. Iniwanan ng 99, at hinanap ang isa. Nangangahulugan ba na walang halaga yung 99? Hindi. Bakit iniwanan yung 99 at hinanap yung isa? Sapagkat bawat isa ay may halaga. Mahalaga ang kahit isa. Sige, palapakan natin ng Diyos. So, mga halaga, mga kapatid, na may nagpapaalala sa atin, is it biblical na tayo magpaalalahanan? Romans 15:14, mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong. Hindi sineset aside. Yan ang papel mo. Kapatid kita niloob ng Diyos. Hindi ba kita kapatid biologically, kapatid kita spiritually, so meron po akong tungkulin sa iyo na i-remind kita time to time kung alam ko na pwedeng napapahama ka. Romans 15:15, gayon man sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin. Ano sabi niya rito? Naglakas ako ng loob na palalahanan kayo. Hindi po ito madali para sa Kanya. Amen. Maingat din po siya sa bagay na ito. Hindi rin po siya basta-basta lang na nagpapaalala. Pero po, nung makita niya na pwedeng mapahamak ang isang kapatid, naglakas na po siya ng loob. Yan po ang aral na matututunan natin sa mga binabanggit dito. Kailangan nating patibayin ang isa't isa sa pamamagitan ng paalala. At ikaw naman, na magpapaalala, kailangan din malakas ang iyong loob. Amen po ba? Kasi napakabigat na ikaw ay nanghihina ang loob, tapos palalakasin mo ang mahina rin ang loob. Kailangan po merong matibay, merong matatag. Kapag nakikita mo at nararamdaman mo yung kapatid mo, that is your responsibility. Huwag niyong papayagan. Kung talagang may pagmamahal ka sa kapatid mo, kung meron kang concern sa kapatid mo, kahit paminsan iyon ang maging sanhi na magkatampuhan kayo, keep on reminding them. At banggitin mo sa dulo, because I really care. I do care for you. Mahal kita. At hindi ako masaya na hindi kita nakikita. Alam ko rin, kaya ang sabi ng Panginoon sa pahayag, nalalaman ko ang lahat ng ginawa mo. Alam ko yung sakripisyo na tiniis mo. Alam ko rin kung paano ka nakipaglaban sa mga kaaway. Pero ito ay pinagdaramdam ko sa iyo
mangaral, pahayag 2:4. Pero ito pinagdarandam ko sa iyo. Nanlalamig ka na. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Pero ang hindi mo alam, yung sinabi ng Diyos, alam ko ang lahat ng tiniis mo. Alam ko ang lahat ng sinakripisyo mo. Alam ko ang lahat ng ginawa mo sa ministry ito. Alam lahat yun ng Diyos. It's been recorded. At yun yung pinangihinayangan ng Panginoon na mabaliwala ang lahat ng bagay na ginawa mo nung ikaw ay nag-umpisa hanggang sa ngayon. And then later on the latter part of your life, nakita natin parang pinanghihinaan ka na ng loob. Parang gustong sabihin nila, sana hindi mo na lang pinadama sa akin na mahal mo ko nung una. Dahil yung pagmamahal mo sa akin ng una, yun ang hinahanap ko hanggang ngayon. Sana, hindi na lang kita nakasama. Dahil kung hindi kita nakasama, hindi kita hahanapin. Pero nung makasama kita, obligasyon ko na hanapin ka. Are you with me? Gagayahin ko yung speaker natin noong nakaraan. Hello! Andiyan pa ba kayo? Kanya yun. Ayoko nun. Amen ba? Colossia 3:16. Ang mga salita ni Kristo itanim niyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting spiritual na may pasasalamat sa Diyos. Saan natin gagawin lang yan? Dito. Dito lang natin pwedeng gawin yan. Yung maranasan natin ang ganitong bagay. 1 Thessalonians 5:11, dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan, patuloy at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo. Patuloy. Ibig sabihin, hindi dapat ito napipigil, hindi dapat ito humihinto. Kundi dapat patuloy tayong magpaalalahanan. At kapag ka nabantayan natin ang isa't isa at naramdaman nung isa na yon, yung pagpapahalaga natin sa Kanya, dahil mahal natin siya, we really care for them, kapatid, I do believe, kahit po mahina na ang kanyang loob, muli po siyang marirevive, muli po siyang maa-uplift, at muling lalakas ang loob at mamomotivate, at makikita nyo, baka kayo na nagpalakas ng loob, kayo naman ang nangihina, siya naman ang malakas. Amen? Merong salitang ganito may nauna, duktungan nyo, may nauna na nahuli, pero merong nahuli na siya namang nauna. Pwedeng magkaganon. Yung mga nauna noon, pwedeng nahuhuli na ngayon. At yung mga huli naman dumating ngayon, sila naman ang nagpupursige ngayon. Pero sana yung nauna, malayo na. At yung nahuli, sumusunod na lang. Ang problema, yung nauna, huminto. Yung nahuli, nagpatuloy. Kaya ho, ito'y istorya ng pagong at saka ng unggoy. May alam ba kayo sa istorya ng pagong at unggoy? Parang ako lang ang nag-aral ng elementary. And then third, para magpanalanginan. That is the purpose. Why we gathered together. Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat nyo sa inyong kapwa ang inyong mga at ipanalangin ang isa't upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong. Ano word dito? Ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Prayer of healing. Kanina binanggit ko, hindi laging matatag at matibay. Ang bawat isa na hindi tayo panghinaan ng loob. Amen. Lalong hindi ka laging malakas
para labanan mo ang lahat ng tukso at pagsubok. Ngayon, kailangan natin ng prayer. Kung hindi natin ito magawa sa sarili natin, may mga kapatid tayo na gagawa nito para po sa atin. Provided na alam po nila kung ano ang nangyayari sa iyo. Alam nila kung anong kailangan mo, alam nila kung anong ipapanalangin niya para po sa inyo. Kaya sabi nito, ipagtapat ninyo, ipanalangin nyo ang isa't isa. Gaano kahalaga ang panalangin? Sabi rito, nang kayo'y gumaling. Amen? Nang kayo'y gumaling. Ang laking tulong na alam mo na may nananalangin para sa kagalingan mo kung meron man tayong sakit. Hindi lamang po yan ang bunga ng prayer. Ito po mga kapatid, prayer of forgiveness. Sabi po sa Numbers 14:20, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, can you imagine? Hindi ikaw yung pinatawad, pero ikaw yung nanalangin. Nag-plead ka sa Panginoon, Lord, forgive them. Parang yung prayer ng Panginoong Jesus, Lord, forgive them for they do not know what they do. Pwede pala natin gawin yon. Lord, patawarin mo ang anak ko. Lord, patawarin mo ang asawa ko. Lord, patawarin mo ang magulang ko. Pwede pala. And true enough, your prayer can forgive your parents, your children, your husband, or your wife. Pwede. Pwede palang mangyari yon. Kahit hindi pala personally yung taong nagkasala ang humihingi ng tawad sa Diyos, kundi merong isang kapatid like you na siyang pong namamagitan who stand between the gap at namamagitan, Lord, forgive them. At sabi ng Lord, sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, hindi dahil sa panalangin niya, patatawarin ko siya. Tingnan niyo po ang bunga pa ng prayer. Prayer of protection. Isinama naman ni Pablo si Silas at yumaon sila matapos ipanalangin ng mga kapatid. Si Pablo po ba at si Silas ang nanalangin? Hindi. Sino nanalangin? Ang mga kapatid na naway ingatan sila ng Can you imagine what prayer can do? At paano naman kita ipag-pray kung hindi kita kilala? Manghuhula ako, Lord, sino man ang tamaan ng panalangin kong ito para sa Kanya, pagalingin mo siya. Hindi ganun. You have to be specific in your prayer. Amen? Kahit po all-knowing God ang ating Panginoon, pero mahalaga po na alam mo kung sino ang pinapanalangin mo. At ito maganda, prayer of protection. Pwede palang mangyari yon. Pag sinabi mo sa akin, Bishop, mga kapatid, alis po ako, lalabas po kami. Patungo po kami ng London, patungo kami ng Singapore, patungo kami ng China, whatever, kung ano man lugar. Pwede po bang sama nyo kami sa prayer? Oh, yun, Lord, ingatan nyo po mga kapatid. Nakarating sila ng safe and sound. Why? Because meron pong nananalangin. That's the power, mga kapatid, ng ano. Not only ng prayer, kundi yun po ang purpose kung bakit tayo naririto. Banggitin nyo naman kahit papano kung kayo ay lumalabas. Amen. Kung kayo pupunta ng abroad, sabihin nyo sa akin. Kung kayo pupunta lang inter-island, punta kayo ng Cebu, Davao, Cotabato, whatever, anong place man yan, kapatid. Sabihin nyo sa akin. Amen. Bishop, pupunta po ako ng Cebu. Sige, pag-pray nyo po ako. Pag-pray ko. Alam nyo kung ano prayer ko? Lord, sana po, pagbalik niya, may pasalubong siya. Ganun ba? Hindi. Yung protection mo. Amen. Sa amin, yung makarating ka ron at makabalik ka na safe and sound, kahit wala kang dalang pasalubong, masakit man sa kalooban namin, okay lang. I'm just kidding. Pero napakahalaga na alam namin kung saan kayo naroon. Kasi kino-cover namin kayo ng prayer. Amen? Kaya nga meron tayong prayer meeting every Saturday. Kayo ang laman ng prayer namin. Hindi nyo lang alam. Hindi naman namin kailangan sabihin na kayo'y kasama sa aming ipinapanalangin. Importante, mga kapatid. Amen? And finally,
Ephesians. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa. Patuloy na ano? Patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Hindi lamang hinirang ng Diyos, maging sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And here's my conclusion. At kalakip po ng ating conclusion, sabayan niyo na po ng inyong pagtayo. Yan po ang dahilan, kaya po tayo nagtitipon dito, para po tayo magpalakasan, para po tayo magpaalalahanan, para po tayo magpanalanginan. At kung ito po ang mangyayari sa atin, maraming magagandang bagay tayong mararanasan, bunga ng pagpapala ng Diyos sa pagsamba po natin. Sana may makasama kayo at makilala kayo. Mula sa mga kapatiran dito na siyang nag-aalaga sa inyo, na siyang nagpapalakas ng loob po ninyo, na nagpapaalala sa inyo kung kinakailangan. At lagi po tayong manalangin para po sa isa't isa. Kailangan kita, sana maisip mo rin na kailangan mo din ako.